and dalago ng Ginoo sa iyahang pagkamaayo sa atong matag usa ka kinabuhi tungod kay siya nagpabiling matinud-anon. Amen ba? Do you agree with me nga ang Dios matinud-anon? Dili lilong alang kanato nga aduna kitay mga ginaatubang sa matag adlaw. Apan dili pod lilong alang kanato nga sa panahon sa ato ang mga giatubang ang Dios nakig-uban kanato. Wala ta niya gipasagdan. Wala niya gibaliwala ang ato ang matag usa ka kinabuhi apan siya padayon nga nagapakita sa dako niyang gugma nganhi kanato. So nining buntag allowed me to share to you the message. The topic is about fulfilling the will of the Father like Jesus did. Fulfilling the will of the Father like Jesus did. And as a follower of Jesus, kinahanglan kanato pod nga tumanon unsay kabubuton sa Dios ngani sa tumatag usa ka kinabuhi. Ug di lang sa pagtuman, bada nga atong tinguha nga mahimong successful ang atong pagtuman niini. Ingon niya in John chapter 4 verse 34, my food, Jesus said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. John chapter 4, mao ni ang panahon nga mulabang sila, no? Moadto sila from Judea to Galilea. And in between sa mao nga gitawag ug dapit naay Samaria. And most of the time, labi na sa mga Hudiyo, dili sila muagi kanang dapita because dili sila kapariho. Pero maoy pinaka duol nga agianan. Sa diyang moadto ka sa dapit, both party, whether you go to Judea from Galilee or from Galilee to Judea. And ingon pa gitanan ako sa Google, it talks about for almost 3 days or more than 3 days ang pagbaktas. Naasya sa mga 70 miles. No? 70 miles. And layo-layo gyud ang baktasonon. O tungod ana, nakita nato nga God is doing His ministry. Jesus doing His ministry. Hinood man ang journey, gutomon. Dili man gyud no kay pag munakas journey gutomon man jud ka. And mo na nga adunay pagpahulay, hindi na mga disipulo na malit og pagkaon Jesus giuhaw. Na istorya niya ning babae na usa ka Samaritan woman. Fulfilling the will of the Father like Jesus did. And we see the first thing is, unsa may trabaho is to save the humanity. To save humanity. In Matthew chapter 1 verse 21, it says, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from sins. Ang trabaho, usa sa trabaho ni Kristo sa dihang gipadala siya sa amahan is to save humanity. We always heard, no? Nga nakabalo kita nga si Kristo gipadala to do the work saving people from their sins. Natao si Kristo. Isip manuluwas para sa tanan. Kanamo, kanako o kanimo. So natao ang manluluwas. So one of his duty is to save humanity. In that, Jesus died on
the cross. Siya namatay sa cross. Walay kaluwasan nga mahitabo sa kinabuhi sa tao kung walay kamatayon sa cross. So adunay kamatayon diha sa cross. But God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Jesus died on the cross because gitawag siya para muluwas sa mga tao. Ikaw gako gipakamatyan sa iyang anak, mao si Kristo. Iyang giula ang iyang dugo. Aron ikaw gako mahinluan, maluwas gikan sa gitawag nga kamatayon. Eternal nga kamatayon. So, He died on the cross. Jesus died on the cross to demonstrate God's love sa ato. Gigugmata sa Ginoo. Amen ba? Ikaw gako. Dili gyud ta maayong tao. Dautan ta, makasasala ta. Bisan pa diha ang Dios Amahan nagpadayag gyud sa iyang gugma ug iyang gihatag si Kristo alang kanimo kanako. Jesus, to save humanity, Jesus conquered death and sin. He conquered. Because sa iyang tugyan sa iyang kaugalingon, ang kamatayon para nimog nako ngadto sa eternal punishment gidaog na. Amen. Gidaog na. In Romans chapter 6 verse 9 to 10, for we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. The death He died to sin once for all. But the life He lives to God. Wala siya nagpabilin nga naa sa kamatayon. Nadaog niya ang kamatayon. Christ conquered it and sin. Although sakit man iyang gihimo. Pero sa iyang gihimo na ay kadaugan. Kadaugan para sa katauhan, para sa mga tao. He sacrificed Himself para lang nga ikaw ug ako makasinati, makaangkon og kadaugan diha sa kamatayon ug sa sala. Muna nga ang kamatayon kadaugan. Amen ba? Kadaugan. Og ang paggawas gikan sa sala kadaugan alang nimog nako kay ikaw gako gitabangan ni Kristo. Jesus conquered death and sin. Jesus reconciled man to God. To save humanity, mao ni, Jesus reconciled man to God. Walay laing makapareconcile sa atong sala between man and God, only Jesus. Through His life, there is we call connection nga nabalik between us and to the Father. So yun yadre, He Himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier and dividing the wall of hostility. By setting aside in His place the law with its commands and regulations, His purpose was to create in Himself one new humanity out of the two,
thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. There is reconciliation that happened. Nga nahitabo sa panahon nga si Kristo nga nagluwas sa mga tao. So ikaw gako igsuon karon, naa na gid tay pwede na ta makig-istorya sa Dios anytime because of what Jesus did on the cross. Ikaw gako, no? Pwede na ta makareconcile ang wall. Paana? Gibungkag na, gipikas. Aron nga ikaw gako, we are able to connect to God the Father directly. So Jesus reconciled man to God. So karon no kanang natay mga nasod ba? Kanay gubot diri. So naay mo gitawag nga mo middleman to give peace for both parties. Sometimes dili gustong pikas dili pero kinahanglan magkalinaw. Aron nga maangkon ang gitawag nga prosperity both parties. If there is reconciliation between sa ato ug samahan, we are able to grow in our spiritual life. We are not living now in kining sa guilt. Nanay, ma-enjoy nimo ang matag adlaw. Dunay kalinaw kalipay sa imong pagalagad. Tungod na bati nimo nga ikaw ug sa Dios, ingon pa nila nahusay ba? Kung ang mag-amigo nagbikil, o niya sige gyapon bikil wala na resolve, kada kita nila murag way kalinaw. Pero kung nasulbad gani ang issue, both parties sila magkita sila dunay nindot kayo. They can give their best smile or whatever. Because reconcile. Amen ba? Matanado na yung tupad basi wa pa mo na reconcile na. Okay na mo diya. So Jesus reconciled us to the Father, to God, by giving Himself to the cross. Ikadwa, fulfilling the will of the Father like Jesus. We talk about the will of the Father to Jesus. To establish the kingdom of God. One of duty ni Kristo diri sa kalibutan, not only to die, to save humanity, but to establish God's kingdom. To establish from the time on Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. Kanunay ginaistorya niya mahitungod sa gingharian sa Ginoo. Daghang mga panahon na gwali siya mahitungod sa gingharian. The kingdom of God, not any kingdom, but His kingdom, to establish the kingdom of God. Jesus proclaimed the kingdom. No, aron nga mailagyod ang kingdom sa Dios, He proclaimed. Ingon din the time has come, He said, the kingdom of God has come near, repent and believe the good news. For them to know the kingdom, needs someone to preach, to proclaim. Dili man na mabalaan kung dili istorya. So, kanunay? Kanunay, ingon niya diri na mas ang iyahang pagkaon mao ang pag-istorya sa kabubuton sa amahan. One of that is to proclaim God's kingdom. So, ang gingharian sa Dios. Jesus proclaimed the kingdom. And people must repent.
Musta man ta sa itong kinabuhi? Naa naman ta sa gitawag nga pamilya sa Dios. Dili biya malikayan gihapon sa itong kinabuhi nga dunay mga kasaypanan. Ang pangutana diha nagapangayo ba kitag mga kapasayloan sa itong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Repent and believe the good news. Believe the word. Believe His word sa itong kinabuhi. Jesus proclaimed the kingdom. Wala sa lain. No? Most kasagaran daghan sa kinabuhi sa nagsugod sa iyang ministry, He proclaimed God's kingdom. Jesus revealed God's love. And also, He shared, iyang gipakita, iyang gistorya, iyang gipadayag, ang gugma sa Dios sa mga katawan. Iyon pa sa John 14, verse 9 to 11. 9. Sumpay meron. Jesus answered, "Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you see? Show us the Father." So, He revealed God's love to humanity. People is always nagapangita, nagasik sa gugma sa Dios. Now Jesus revealed it. Iyang gipakita sa katawan ang gugma sa Dios. In Matthew chapter 4 verse 23, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogue, proclaiming the good news and the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. So wala sa ipuas, sigig tudlo, sigig sangyaw, sigig wali. For them to know the kingdom of God. Jesus revealed His love, God's love sa mga tao. Proclaiming, giving healing, telling people about God. Sa itong kinabuhi, kumusta man ta? Ikatulo, to be a model for believers. I have set you an example that you should do as I have done for you. Jesus is our perfect example in our Christian life as God's follower. As belong of His body, Christ is our perfect example. Wala na tayo laing tanawon. Si Kristo ra gyud. Dili, the moment nga ang atong pananaw na atagani sa mga tao sa atong palibot, sa gitag tutok nila, to tell you, later on, kay kung mabagsak ng tawhana, maapil jud ka. That's why the Bible tells us that fix your eyes to Jesus. Because He is our perfect model sa iyang pagsunod sa amahan. So I have set you an example that you should do. You should do. Jesus modeled humility. Amen ba? So the example of humility, pagpaubos in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equally with God something to be used to His own advantage. He has the power, He has the authority. Kaya niya nga mo-skip sa maong nga sitwasyon. But still, ihagi dawat. Rather, he made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness,
And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the death, even death on a cross. Humility. Igsoon ko, as a followers of Jesus, kung tanaw-tanaw ni mo sa imong kagalingon nga naa ka sa taas karon, sa gihapon paubos. Kung tanaw ni mo sa imong kagalingon, medyo taas nang imong naabot o dugay na kanang pangalagad, still humility is needed. Like Jesus. He is God. Pero nahimo sang servant for you and for me. Para sa imo ug sa ako. Amen ba? Jesus modeled humility. Taas na ba kag nahuman? Ikaw ba'y pinaka-bright? Ikaw ba'y unsay na kanang mga pina-pina na to ba? No? Ayaw lang to, pinaka-bugiro, ayaw lang to. No? We feel that we have that success atong kinabuhi. Nga sa panahon nga i-compare ta sa uban, murag lamang-lamang jud ka. Sa kagwapo, lamang po ka. No? Kung magpurmahanay mo, murag lamang jud ka ba? No? Pero sa gihapon, there is humility. Amen ba? Tanaw daw na imong tupad. Kaya ba nimong magpaubos gihapon? Tanaw siya, no? Humility. Jesus give that beautiful nga kanabitang kinaiya sa pagpaubos. Jesus modeled submission. Ingon niya, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Submission. Dili in human part, lisod kayo mo submit labi na gyud kung gitan-aw nimo nga mas taas ka sa iya. Every time nga na-program ang simbahan and we allowed someone younger than us to lead the program, we need to submit. So ang mga katong couples night, ang mga minyo, ang mga hamtong-hamtong, ni-submit ta sa leadership ni Ivan. Submission. Hubo po tag sapatos. No? Lisod ta kayo, hubo-hubo. Ganun hubuon man eh. Sayawon, niya maraman tagtuod. We need to submit. And enjoy. Amen ba? The moment you have that heart, you are able to enjoy. Amen? Pero kung wala ka ni ka na kasing-kasinga, ay, bagol-bol, oy. Sikag suki diha. Jesus, insa naghangyo siya. But your will be done. Submit siya sa gitawag nga katuyuan siyang kinabuhi, nganong naa siya. Ikaw gako. Nganong naa ka. We need to submit. Nganong naa ka diri simbahan. We need to submit. No? So, Jesus modeled us spirit of submission. Walay pa idaray-dare. And we care each other, we submit one another. Tama ba? We submit one another. Dili kay ako ang pastor, ako na yung masunod, ani mo ni? No. I ask, I consult, I listen. If that program or that plan makapalig-on sa lawas ni Kristo, we will go on that way. And si Kristo kabalo man siya nga sakit ang iyang agian. Pero ang purpose nga nung naa siya tungkol kay luwason ang mga tao, niagi siya. Sa mao nga
dalan. Willing to submit. Amen ba? So nabata na, kung naana sa tua, kasing-kasing, nindot kayo. Bisan sulod sa balay, there is submission one another. Kung naana sulod sa panimalay, nindot ang may tabo sa balay. Amen ba? Na, dili na simbahan. Bisan pa sa tong panimalay.